Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong panlasa. Bisitahin nyo na to mga tropa, kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Okay ba yung audio? Dalawa na siya. Yo! Motos Battle League Fuego 3 Pedestal Tournament Elimination. Nandito pa rin kami sa Glitch Bar Parañaque. Mag-ingay kayo para sa parating nating laban. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Glitch Bar sa pagpaperang ng venue ngayon kung March and 1 sa Twisted Mind Index Salon team ng MDL at sa Pastry Vapor, siyempre Ian Angeles, Zypher Philippines, 100%, Crown Manila palagi, siyempre Body Boutique, happy birthday kay Ting Kaaway, sa Pinoy Boulevard 2.0 kay Madam Erling Xiao, sa Blacksmith Jewelry sa pagpapairam ng venue, sa sponsor ng championship ring natin, siyempre sa Yo Production, Run Online Real World, abangan nyo yan, at Mad Shot, siyempre. Eto laban to, Pedestal Tournament sa kanan, nanggaling pa ng Bukawi, Bulacan, mag-ingay para kay Jabo. Shoutout daw fellas, Limitless. Shoutouts nga din pala kay Prince, kung nasa ka man ngayon. Sa kaliwa naman, nanggaling pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay K3U. Yun, nagkwentos kami, nanalo si K3U, pinili niya mauna si Jabo. Unang banat kay Jabo, Pedestal Tournament, pakinggan natin. Yo! 1 week prep! Halos yung utak magulo. Pero sight, huwag kang agaran magtampo. Yung Diyos nga, 1 linggo lang inabot para buuin tong mundo. 1 linggo lang din kailangan ko para gunawin yung sayo. Kasi, K3U na ang kalaban. Para akong maiiyak. Kevin Andrade raw galawan. Kaya panalo ay natitiyak. Pwestong bitch na feeling tipsy. Sa bar masisibak! Sa bracket na to, siya daw yung shooter. Tas ako, itsapuera lang. Makarami ka man ng shots, di ka magiging tipsy. Parang mataas na yung tolerance. Topic nga daw to ni Sight. Pues tatanggalin ko na sa list yan. Alam nyo naman yung nangyari kay Baron Geisler. Lambutin na yung alcoholic nung nadidikit na sa Christian. Kaya please lang, pagkatapos, ang mararanasan, relapse dito sa tropa niyang balagbag. Pagkalabas ng rehab, ang sasalubong sa'yo shot. Ika-15 pa lang na linya, ramdam na ang banta. Pues sa aking Sweet 16, makikita kung paano maghanda. Hindi ito makakaisa. At ngayong todo yung handa ko, pababaunan kita. Kasi, tinanggalan kami ng time limit. Boss, what? Kahit anong rules pa yan, uuwi to na olats. Sa mga pasabog ko, tong bata mo, no match. Mas delikado ang time bomb pag wala ng oras. Speaking of oras, dati nakalaban niya si Emzite. Ngayon, flip-top na kung kailan patapos na yung prime. Damn life! Ako, natutukan agad. Parang halaman na namumulaklak. Cause while I grow, nasa akin na yung spotlight. Pioneer ka ng pulo. Pues patunayan mo, comeback ka sa pulo, ako mismo sasalubong sa'yo. Pagtapos dito, doon naman tayo magbasagan ng bungo. Huwag kang feeling sick, gago upo. Di mo maaagaw corona ko, yung corona ko nasa dugo. Mapapulo! Motos, para BL, sige tara, mag-ubusan tayo ng berso. Kahit saan sa Holy Trinity ang ipaparanas ko impyerno. Kaya ito na ang tamang panahon para magpakabanal. Ako ang predator sa prey, di mo to madadaan sa dasal. Lubog sa tubig, ito'y baptismo sa makalumang paraan. Pagkaahon, lulutang ang kaluluwa na di nakasama katawan. Yo, check! Tangina, may paganon, tas may paganon. Tangina, estilong makaluma. Baka nakakalimutan mo kung may corona ka sa dugo. K9 po, nasa akin ang bakuna. Tangina mo, K9 po, boy. At alam mong lihiti mo, shooter daw, tas Baron Geisler. Oo, incognito to. Tangina ka, ha? Kinunik kayo 100% sa kalahati, gamit 45.
100%? Kalahati? 45? Make some noise! Para makapuntos, nagiging tampalasan sa percentage. Bicol Boys! Check! But for the record, 98% ang taga mo, solido. Yan ang di mo maarok. Habang 2% lang yung tulad nyong tatlong walang utang na loob. Check! Si Maddie Grace sa kanyang debut, binastos niya ng sagad. Nilait niyang bilog lechon, walang leeg at mabigat. Ha? Nilait niyang bilog lechon, walang leeg at mabigat. Itong self-proclaimed na rich kid, merong asset na sapat. Pero nung nagkagipitan, nanibak ka na ng staff. Habang hangad mong umabansagan, nakupala lang si Maddie, nonchalant lang, mandamay ka lang. Mapa-Facebook man o battle, nakinabang ka dyan. She's willing to take shots, magka-emahe ka lang. Hanggang in-expose ka ni Prince na nakikipag-date ka gaming dating site na mamakla siya, tapos dinidate niya sa Jollibee. Nag-reklamo pa yun sa kadate niyang bakla, di man lang daw naging transgender. Ang lupit mo, pre! Transgender? Seryoso? Requirement mo yan? Daig mo pa China kung mag-demand ng operasyon sa Thailand? Sa pamamakla, transgender, ginawa mong remedy, ako si Trafalgar Law sa hangad mong surgery. Scalpel at barel ang tanging bit-bit ko. Pagkasaksak, shot ng Glock hanggat may pintig po. Binago yung hinaharap na iniibig mo. Hindi nga lang silikon tong nasa dibdib mo. Tsak bulag tato at tahimik. Pagkalabit ko ng magnum, ikay naka-landscape na at silent. Parang cellphone sa bathroom. Yugis pa, sir. Total di ka mapigilan. Yung silencer. Iyong gripo sa tagiliran. Ating 36 lines, 10 beses ang tindi. Hawak ulo, sabay ikot hanggang mag 360. Ikaw ay magmamarka sa brutal ng sitwasyon. Jung o furuta, sementado tong hapon. Sabay smash, slash, pinagwatak-watak ko na. Kanyang ulo, hita at paaagwat ilang dipa. At hindi ko ililihim yung krimen, putang ina. Parehas lang kami ni Prince, ikinalat din kita. Imbes magpakatunay, naging bastard. Yung Prince ay sos, yung Prince naging Joffrey sa yung Game of Thrones. Galing sa best friend mo yung lihim na di mo kayang aminin. So you kept on lying. You got smoke through screenshot. Wala nang shot yung smoke screen. Kaya yung inggit mo kay Maddie, alam kong mas nabuo. Yung nilalait mong bilog, isa sa nag-angat ng liga na to. Habang nilalaglag ka lang naman ang sirkulo mo. Sirkulo mo! Baliw. Kulit mo, Michael B. Tapos yadamay na naman yung Jollibee. Total, bakla ka din naman. Ibibigay ko sa'yo spicy chicken. Yun ang ipapatikim ko sa beach walk. Pagkalabas ng One Piece, ikaw yung bibigyan ng red tag. Pagkakasanong laban namin, nagsara ng FB. Talagang play safe siya. Kahit mag-deactivate ka pa ng FB, kahit yung kupal side ko activated na. Dati siyang gym instructor. Ito'y legit talaga. Gym instructor na may asawang mataba. Yung asawa niya gustong kumain ng chicken tas milkshake na may cheesecake. Kaso bawal kasi may taga-monitor ng calorie intake. Bawal kumain ng ibang meat. Dapat kanyang otin lang. Babe, sawa na ako sa itlog. Tangina mo, protein yan! Kaya yung insecurities ng asawa niya, di na mabilang. Dagdag pa dun yung mga kliyente mong babae na minamanyak mo minsan. Pag may nag-workout na ali, siya yung pinagpapawisan. Ba't mo tinititigan? Isa kang trainer na balagbag! Hindi ka swabe, halata ka, Brad. 12 session tapos squat lahat? Ano yun? Squat. Ba't ganon? Sisirain ko reputasyon mo, there's no room for respect. 4 bar set, no sweat, ganon ako tumapos ng rep. Manyakis na si Lahis. Sabi niya kay Tulala, si Shernan, habang ikaw ang yakap-yakap, ako ang hanap-hanap. Gay as fuck!
Shernan, anong kabadingan to? Ate Ani, si Sight, bantayan mo. Tutukan natin to, ate. Bakla ka pa naman na rapper. Nakikihati sa ani, negosyante sa mga farmers. Pero kahit anong suyo mo kay Sight, nabigay niya na sa akin yung tropeyo. Wala ka nang dapat isipin dyan. Ang sakit lang din na si Sight iniibig mo pero ako yung siningsingan. Di mo na mapapasa kamay tong ring. Pili lang ang mache-check dyan. Paano mapapasa kamay tong ring? Hindi ka naman best man. At kung sasabihin mo na replika lang to kumpara sa wedding ring mo na panghabang buhay mananatili, baka nakakalimutan mo yakuza tong kaharap mo. Kilala kaming pumuputol ang daliri. Laban niya kay Killua. Sabi niya, siya na daw magcha-champion sa pedestal 4. Samantalang ako, tahimik lang, di na para umawit tol. I let my hands do the talking na parang puppet show. Gagrab mo yung 50K? You got some high hopes but your chance low. No cap officer, ang makukuha mo lang na 50 pagtapos kita ma-5-0. So stop with the bullshit. Masyado ka nang makulit. Makakahawak ka lang ng 50K pag nasa bangko ka na ulit. Sabay papasok ako naka-brown suit, no mask o getaway car. Magpapaputok sa kisame para yung 5-0 ma-alarm. Michael Scofield, next round makikita niya kung gaano ko kaaral tong bars. Yo, check! Tangina, naglabas pa ng singseng, peki namang ginto. Bumanat siya ng mga linyang 50K sa bank. Kung ano-anong selfie bar, sa si Casper, tango ng tango, kala mo sinto. Tangina ako ay mag-react. Tangina ako ay mag-react ng mga tropa mo. Sige, lutuin nyo. Mukha ba akong nag-gym yung mga banat niya? Parang yung hypothetical battle niya, ina-upload niya para kay Sinyo. Ha? Tangina mo ka, recycle bars kang ba? Gago ka? Game? Sabi nga kay J-Doc, wala nang doc sa finals, parang abandonadong ospital. Wow, ang amazing! Kinunek yung finals sa abandonado, kaya ka na-ruin. Matapos paslangin ni Doc, ni-revive ni Doc, yung career mo, Jay. Nagkampi kayo laban kay Lipcram para sa views na 200K. Kumbaga, yung dakdak mo parang NBA dahil naging iconic lang nung nagka-Dr. Jay. Pero hold on, Jay. 2v1 against Lipcram? Seryoso? Di ka man lang nahiya kay Latulala at Supremo? 2v1? Tingin ni Shernan sa'yo hindi legit kung kailangan mo pa ng partner bago makatikim ng lip. Tanginay mo kang Bombay na si Lipcram, yung pangarap mong kalaban. Nice, bitch! Astang 6-footer, katangina ka, tas tumitingala ka sa 5'6". Pero kahit may 2v1 na gimmick, 200K na traffic, share na yung kapit, ekis ka kay Arik, damhin mo yung kirot, ng katotohanan di ka na nga nakinabang sa Bombay, nagkaroon ka pa ng utang na loob. At speaking of utang na loob, ikaw ay bunga lang din ng pagtanaw ng utang na loob ng nanay mo sa kadahilanang yung tatay mong hapon nakakayanan siyang bayaran, walang pagmamahalan, pawang kasangkapan, yung nanay mong hirap na makaraos, para makaraos, nagmistulang para usan. Yung agency ng nanay mo, Japayuke, sa nanay mo, pikon na pikon. Yung kontrata ng nanay mo, sing and dance, tas nagpagiling-giling lang sa nota ng hapon. Rich kid daw siya. May lahi daw hapon. Kung talagang mayaman pamilya nyo, ba't nasa Pilipinas ka ngayon? Karap mo, self-made. Sa hirap si nanay to, habang parehas lang kayo ng nanay mo na sakir sa tatay mo. Ang ina mo, yung nanay niya, retired Japanese porn star. Pa-blurred pa, mukha namang malansa. Yung mga kinita sa pelikula, pinangsustento sa kanya. Binababoy mo, photographer ng motos. Eh yung nanay mo, masayop pa. Kinailangan niya pa ng film para lang ma-develop ka. Kumapit yung nanay mo sa patalim, kaya ka nabuo. Kumapit ka rin sa patalim, magharakiri ka jabo. May hapon sa battle rap. World War II lang yung tagpo dahil ikay binadibag gamit kultura ng kano. Tangina na ito, kanino ko pa napapansin? Pag-ganbars ng English, wrong grammar naman. Nakakainis. Pag-ganbars ng English, takot ka naman sa grammar pulis. Pues,
Wala nang Jay sa finals, nilaglag sa pedestal. Tinadtad ko ng rat-rat nung siya'y nasagap sa radar. Nagkamali ka ng andar, lagay mo dito, kritikal. Yung abandonadong ospital ay aking base militar. Time. Mahina daw ako. Kaya kay Lipcram binigyan ako ng kakampi. Gago, mali ka. Kakampi ko si J-Doc. Tawag ko doon partida. Tangina nito, tapos ang grammar na naman. Tangina, I think this rapper is NB. Gago, sa grammar, I'm born to be sight. Kaya sa pedestal, motto sa aking hunting grounds. At sa pedestal finals, there's only one name that you can found. Boom, pinagsama-sama yung grammar. Di nyo pansin, yung tugmaan niya, parang Kiefer Bros. Kasi bungi-bungi. Yung multi-eye palyado, pero K3 na yan, so who am I? To judge ulul, this pussy dies. Produkto ni Heisenberg, pero tugmaan, hindi purify. Veterano na pang-rookie, yung nabubuong obra. Pwestong legend ang sunugan kalye, masosodom and Gomorrah. Di ba Kristiyano ka? Pero si Antonym, inangasan mo ng million cash. Sarili ay inaangat mo, boss. Kristiyanong mayabangan siyang mapangmataas ay binababa ng Diyos. Believer kuno. Pero yung kilos mo contradicting, tila di mo alam kung ano sinisimbolo ng Panginoon. Kaya action speaks louder than words, kaya pag to nanginig sa lapag, alam nyo na ibig sabihin nun. Ano kala nyo, wala ng gun bars? Pag ako lumapag, yan ay bawal alisin. Parang school project lang ng bata, bawat letra nang galing sa magazine. Parehas tayo nabigyan ng shot para sa ring, pero lilitaw ko sino ba no. Parehas tayong kinasasalaban na to, pero ibang kalibre ako. Ikaw, same template, same concept, wala ka na rin maisip? Nakakaumay ka kaibigan, TikTok bitch na puro lip sync. Tong pinain niya ay rekta killing, malasup apply datingan, tong hinain sa lamesa, easy. Panay ka detalye, kaya kadalasan nakakaantok na. Laman loob ka nga ni Looney kasi nakakabato ka. Laban niya kay Tulala, meron pa siyang night, night, night. Time, time, time. May pa-echo pa yung nerdong yan. Hindi gagana sa akin yung mga ganyan, lalo pag puro echos lang. Ngayong napapaligiran tayo ng marami, ang ibibigay ko echo slam. Tong 7 heads, bibigyan ng 7 hits, nang di nyo na makilala sa lente. Makaisa ka sa akin, di yan pwede. Makasalanan ng armas pag nasa kamay ng inosente. Magkaka 7 deadly sins tong bit-bit kong masyete. Tinatangkilik ka lang ng mga yan kasi nakikita nila sa'yo si Tipsy D. Yun lang, wala nang ibang rason. Kaya hiramin mo na lang yung time machine at hanapin yung taon kung kailan ka nga ba magkakampyon. At sana yung makina mag-malfunction at ibalik ka sa panahon kung saan ang mananakop ay hapon at wala nagbago kay Trio kasi ira ko pa rin yun. Kaya shout out sa mga ninuno niya na pinahirapan ng mga ninuno ko. Ngayon, ikaw naman mahasil kid. Talagang madidikdik. History repeat itself. Nag-iba lang yung battlefield. Hindi ko kayo minumura. Kaya you're gonna get all the smoke. Lahat ng usok makukuha. Pero wala ng body. Trash bag ka lang kuya, parang tulak ng bato, laging may bit-bit na basura. Kaya side, bekta na next round. Ito'y ready lagi, may 3 pa akong trash bag. 1, 2, 3. I got enough for everybody! Yo, check! Tangin na, di ba? Puro selfie bars, laging namang hindi direkta, pero dahil nadaan sa sigaw, sige, palakpakan. Ganyan naman talaga pag tropa, halatado yung reaksyon. Ganyan ba yung bagong kalakaran? Habang ako, o sige, tangina, sa'yo na yun. Pero alam mong ibabaon pa rin kita sa huling pagkakataon. Sabi niya kay J-Doc, magbabayad ka ngayon, card decline. Magbabayad ka ngayon, tas yung hashtag card decline. Di ba masimili lang? Di ka ba nagsisi doon? Mas komportable daw siya pag lumalabas ng comfort zone. Estilo'y puro selfie bars para mag-grow yung apoy. Ngayong ako ay in the zone, mau-ozone ka boy.
Ozone, naku naman. Yung J, abo na lang. Dala ko ang flamethrower, Charizard o Kaido. Your career is over pag sa job na fired to. Tangina, sumigaw at nagambeng, nag-feeling rapper bigla. Nung sakalo lang to uso, ba't di ka dumigma? Kahit natutong tumugma, di na mag-a-ascend pa. Kung hindi tugma tong job, doon sa resume niya. Revolusyon ang solusyon sa tulad mo na mapanghamak. Puting telang may dugo, isasakal sa iyong watawat. Buhay gang sa iyong imahe na kanyang pinapangarap. Kung hapon nag-astang kalye sa harap ng hukbalak. Tayo daw talunin lahat ng taga-motos. Pero nung binastos si Casper yung pulo, tahimik tong pabibong to. Habang iningi ko si Casper kay Shernan, tanong mo pa sa tito mo. Yung unang panalo ni Bagsek, maski mismo si Bagsek, hinahamon ko sa laban. Yung 3rd D tsaka class G, mga na-call out ko pa nga yan. Yung Antonio lang matapang. Kung kaya mong talunin lahat, bakit nangingilag kang pangalanan? Mula pagiging staff, inakyat ko yung hagdanan ng korporasyon mula underground. Nagpatuloy mag-rap at wala na tong limitasyon. Realidad o battle rap, laging layuning magkampiyon. Umalis ka lang ng comfort zone, never akong pumasok doon. Tangina mo, nung nag-abroad si Prince, naging pilit yung pagka-hardcore mo. Di ka umalis ng comfort zone. Ang umalis yung taga-comfort mo. Operator mo si Prince, kaya nag-e-exist ka. Operator mo si Prince, it means may boundaries ka. Aside sa pagiging aktibo, pangumpleto, wala kang halaga. 7 taon tong di bumatil, naunahan pa kita. Kung Dota to, ikaw ang Crips ng battle rap at no debate. Dahil active ka but still wala kang skill na na-activate. Sumigaw ka na't galit, di ka pa rin nag-dominate. Puro hate pang motivate, no para bang si Andrew Tate. Komplikado at marahas kitang tinira dito, rape. Kalahati ng 100 yung naranasan 50 Shades. Motos Battle League, Fuego 3, Pedestal Tournament Elimination. Dahil na kung nagustuhan niya, mag-ihay pa kayo sa beses. Siyempre gusto ko magpasalamat sa Glitch Bar sa pagpapahiram ng venue, sa mga suot ko, Crown Manila, siyempre Hypebeat, sa Pinoy Boulevard 2.0, sa Taiwan, kay Madam Erling Shoutout sa inyo. Pero, boto ng Hurado, mag-a-advance sa tournament, 5-0, mag-ingay, para kay Jabo. Shoutout sa inyo. Shoutout, Pulo, Epag-BL, Bara-Bara. Ayun, shoutout to Pelas Limitless. Tatlo pa. Yo, Anthony, Bandila Clothing, Safe House, last ng battle, ang boto ko round 1 ay binigay ko kay K3U dahil mas maganda yung entrada niya doon. Mas lamang yung punchlines na ibigay ni K3U kaysa kay Jabo. Pero round 2 at round 3 ay mas nakuha na ni Jabo yung momentum at si K3U ay parang pababa yung performance niya. So yun, round 1, K3U, round 2, tsaka round 3, Jabo. Anthony. Yun, espero Tacoma. Round 1, feel ko pukpukan pa siya pero para sa akin lumamang pa din dun si K3U. Siguro hindi lang ganun kalaki pero kay K3U yun. Tapos yung round 2, tapos round 3 kasi parang pumapasok pa rin naman yung mga punchline ni K3U. Kaso parang natatabunan talaga siya. Ang lalakas ng mga second part ni Jabo. Parang pantambakan talaga yung mga last part na yun pa yung naiiwan sa judge, yun pa yung naiiwan sa tao. Tsaka feel ko talaga round 3 humina na rin yung enerhiya ni K3U, kaya round 2, round 3 Jabo. Yo, Pistolier, nandito ako para magpahalaga. Yo, round 1, binoto ko ng tabla yun. Parang nagpapainit pa lang sila pareho. Round 2 tsaka round 3, binigay ko kay Jabo. Malakas naman sana yung mga linya tsaka yung mga punchline ni K3U, kaso feeling ko hindi niya na i-deliver ng tama. Hindi siya naglaland ng tama. May mga delivery siya na parang luma na pakinggan o medyo awkward na
awkward na yung pagka-landing ng mga punchline niya. Kahit sabihin mong ang lakas ng linya kung paano siya binuo, pag diniliver siya ni K3, parang hindi siya bumabagsak ng ganun. Lalo yung mga mahahabang dulo niya, siguro kailangan yung ayusin yun sa mga next battle niya. Yun lang naman yung nakita kong reason kung bakit lumamang si Jabo. Kasi kung bibilangin naman natin yung mga suntok nila, halos same lang naman. Mas epektibo lang, mas naging epektibo lang si Jabo nung gabi na to. Yun lang. Yo, Meg. Nag-judge na lang ako bilang buong performance kasi yung round 1 nila, nagsimula si K3 ng malakas, tapos pababa siya. Si Jabo parang ano pala siya nung round 1 parang average pa lang, wala pa siya sa peak para sa nabuelo. So as a whole ko siya na-judge, 1, 2, 3 pinagsama ko na mas lumalanding lang talaga si Jabo, tsaka mas may narrative siya when it comes to sequence ng sinasabi niya, lalo na sa pag-designate kung saan po pwesto yung punchlines niya, at saka yung variety ng paggamit niya ng angle, ang dami niyang ginamit. Samantalang kay K3 kasi nandun tayo sa technical pero may mga overstretch na angle na ginagamit kagaya nung round 1. Dun kay sa Phil Maddy, nagamit pa siya nung round 3. Kaya medyo hindi siya surprising nung pagbagsak ng round 3, hindi na surprising yung ganong angle. And yung punchline na nagawa. And yun, consistent si Jabo, round 1 to 3. Tapos si K3 medyo minsan lang talaga sumapak. So yun, all 3 rounds or as a whole ang binoto ko ni Jabo. Yung Perni mabilisan lang. Round 1, maganda yung pasok ni Jabo pero ibibigay ko yung kay K3U kasi mas nakuha niya yung tao, mas nakuha niya yung humor. Sa pagdating ng round 2 and 3, ibibigay ko yung kay Jabo kasi mas plakado siya, tas mas okay yung mga puntos. And mas marami akong naririnig kay K3U na mga stretch na mga lines para pumasok sa tempo. Yun ang overall 1 K3U, 2 and 3 Jabo. Uy, ako po! Yun, Casper, binoto ko si Jabo din. Charot sa mga judge na kinuha ko para sa kanila. Yun, round 1, malinaw sa akin para kay K3 yun. Tapos round 2, siguro lamang lang ng konti si Jabo. Kasi medyo di na bumagsak yung mga punchline. Pero ang gaganda din ng punchline ni K3. Tapos round 3, ang ganda ang lakas sobra ng round 3 ni Jabo. Nag-set siya ng standard. Tapos feeling ko pinilit naman mahabol ni K3 yun. Ayun, dumating pa sa punto na sunod-sunod din yung punchline ni K3 pero yun, sa sobrang lakas din nun siguro. Hindi na pantayan, siguro konti lang din pero ayun. Para sa akin hindi umabot yung round 3 na yun. Kaya Jabo, yeah!